Naiintindihan niyo ba ang habili niya? What? 3 kaming abogadong naatasan niya na mag-monitor ng family ventures. Kaya kailangan ninyong magtulungan. Hindi ko na uulitin ang mga nakasaad sa huling testamento ng inyong ama. Attorney, yes, Francis. Ano ang magiging trabaho ko sa family ventures? Lahat kayo ay may kanya-kanyang trabaho ron. Si Alden ay pamumunuan ng Western Rural Bank. Sa Avalon Chain of Hotel si Alfred. Sa Enterprise City Mall si Darius. Sa Oriental Line si Enzo. Sa Prince Transit, dun ka, Francis. Samantalang si Grayman naman, sa Finance Department ng Family Ventures at si Brayden, ang COO and Chairman. Aalis na kami sa Makalawa, attorney. Si Grayman yon. Kagaya nga ng sinabi ko, hindi ako interesado sa pera ni Don Alejandro. Paghahatian na lamang nila yon. Mabubuhay kami nang wala ang pera niya. Oras na gawin mo yan, Grayman. Malalagay sa alanganin ng Family Ventures. Mapupunta sa mga tinutulungang institusyon ni Don Alejandro ang lahat ng ari-arian niya. Gusto niyo bang mangyari yon? Seryoso ang habili niya na kailangan kong isakatuparan. Kagaya nitong pag-e-execute ng kahilingan sa inyo. Ng kanyang huling habilin. Ano? Nabanggit ko na yun kanina, di ba? Kaya kailangan ninyong magtulungang 7 para lalo ang pag-unlad ng family ventures ninyo. Ngayon, isa man sa inyo hindi magtrabaho sa family ventures, wala akong magagawa kundi i-execute ang kagustuhan ni Don Alejandro. Hindi po pwede yan. Sinusunod ko lamang ang kagustuhan ng iyong ama, Francis. Maliwanag ang punto niya. Ang magkasundo-sundo kayong 7. Oras na hindi nyo gawin yon, kayong 7 ay tuluyang mawawalan. Attorney! Paumanhin. Pero huling habilin nito ni Don Alejandro. Kailangan magkasundo-sundo kayong 7. Tandaan ninyo, magkakapatid kayo. Hindi ninyo mapapasubalian ang katotohanan yon. At sa panig ko naman, naatasan lamang akong ipatupad ang mga kahilingan niya para sa inyo. Mukhang hindi ka nakatulog salubong sa kanya ng kanyang ina. Iho, wala tayong magagawa sa mga huling habilin ng inyong ama. Kailangan nyo ring mapigilan ang pag-alis bukas ni Grayman. Dahil oras na mangyari yon, mawawala sa atin ang family ventures. Hindi biro ang bantang yun. Bakit ako ang susuyo sa kanya, ma? Dahil ikaw, ang chairman, Brayden. Sa darating na Lunes, dun ka na mag-o-opisina. Sa dating opisina ng iyong papa. Huwag mo na lang silang intindihin. Ang mahalaga, ikaw ang may control sa family ventures. 40% ang shares natin kumpara sa kanilang tig 10% lang. Ayoko mo nang Iho, bukas na ang alis ni Grayman. Kailangan makausap mo siya ngayon. Oras na makaalis siya at hindi na bumalik dito, mamimiligro na ang kumpanya natin. Gusto mo ba mangyari yon, ha? Sa ngayon, kailangan mo na magdesisyon. Nahigit niya ang paghinga. Maliwanag ang punto ng kanyang ina. Oras na magpatumpik-tumpik siya, mauuwi sa wala ang iniwan ng papa niya. Kailangan na niyang kumilos. Iho, hindi mo naman sila kailangang kilalaning mga kapatid Isipin mo na lang na stockholder sila ng family ventures. Hindi ka rin obligadong kaibiganin sila. Ituon mo na lamang ang iyong atensyon sa pamamahala sa ating negosyo. Hindi talaga nakakatuwa ang nangyayaring to, ma. Pakiramdam ko, sadya akong pinipilit ni papa. Ako pa itong legal na anak ngayon, ha? Ako pang iniipit niya. At ako pang susuyo sa kanilang mga bastardo. Be civil to them. Ang mahalaga sa ngayon, mapanatiling intact ang hawak natin sa family ventures. Wala na tayong magagawa pa sa naging desisyon ng iyong papa. Kagaya nga ng sabi ni Atty. Galido, final and executory na yun. Marahan siyang tumango. Wala nga naman silang magagawa ng mama niya. Ang kainaman lang. Mas malaki ang namana niya mula sa nasirang ama. Hindi ipinantay sa mga bastardo nito. Bago pumitada ang tanghali, umalis siya. Alam niya ang kanyang destinasyon. Hindi na niya kailangan ng tulong ni Atty. Galido. Kumpirmado niya kung saan pupuntahan si Grayman. Malabo siyang maligaw. Magandang tanghali ho, Aling Marina. Sir Brayden! Nakita niya ang pagkagulat ng ginang. Ako nga ho. Nasaan ho si Grayman? Mahalaga ho kasi ang kailangan ko sa kanya. Hindi niya nakita roon ang lalaki kaya natukoy niyang wala ito roon. Nasa bahay siya.
Saan ho ba banda ang bahay ninyo? Ang mabuti pa, samahan na kita. Pagmamagandang loob ng ginang. Sa totoo lang, sir, hindi ko akalain na magkapatid pala kayo ni Grayman sa ama. Ni hindi ko naman kasi naitanong sa iyo kung sino ang ama mo. Marahan siyang tumango. Nagulat nga rin ho ako eh. Nilisan na nila ang restaurant. Mula roon, nilakad na lamang nila tungo sa bahay ng mga ito. Maliit lamang ang bahay na iyon, pero gawa naman sa semento. Tuloy, naroroon sa sala ang ina ni Grayman. Nasurpresa nga ito nang makita siya. Sa pagkakataong iyon, kailangan niyang magpakumbaba para hindi matuloy ang mag-ina sa pag-alis bukas pabalik ng New York. Si Grayman ho, umalis sila ni Ronel Braden. Sa pagkakaalam ko, mamayang gabi pa, babalik ang mga yon. Mamamasyal daw kasi sila. Bukas na kasi ang aming alis eh. May kailangan ka ba sa kanya? Meron ho sana eh. Hindi naman hulingid sa inyo mga sinabi kahapon ni Atty. Galido. Oras na isa man sa tagapagmana ni Papa ang tumanggi sa kanyang ipinamana. Mawawala sa amin ang family ventures. Ayoko mangyari yun. Nandito ho ako para kumbinsin si Grayman na huwag nang umalis at tulungan na lang kami sa pamamahala ng kumpanyang naiwan ni Papa. Napatangu-tangu naman ang gina. Sa totoo lang, iho, kinausap ko na siya ukol sa bagay na yon. Napagtanto niyang magiging makasarili siya oras na tanggihan niya ang inatang na obligasyon sa kanya ng kanyang ama. Huwag kang mag-alala, babalik kami matapos ang 1 buwan. Talaga ho? Oo, ayaw rin niyang mauwi sa walang family ventures. Alam kong hindi ninyo matatanggap ang isa't isa bilang magkakapatid. Sana lang naman maging civil lang kayo para sa mga kumpanyang naiwan ni Don Alejandro. Ikinatuwa niyang narinig. Hindi na niya kailangan pang maniklood kay Grayman para magtrabaho sa family ventures. Iniligtas siya nito sa kahihiyan. Nagustuhan talaga niya iyon, subalit alam niyang kagaya rin ito ng iba pang mga bastardo ng kanyang ama na sisilaw sa kinang ng perang iniwan ng kanilang ama. Dapat lang silang maging civil. Para sa kanya, wala siyang mga kapatid. Sa pagkakaalam ko rin pupuntahan nila Ronel si Atty. Galido para sabihin ang kanyang plano. Kaya wala ka nang dapat ipag-alala pa, Braden. Hindi mawawala sa inyong family ventures. Wala siyang makitang dahilan para magpasalamat dito sa kanyang narinig. Nagdesisyon na siyang magpaalam na. Mag-isa siyang bumalik ng restaurant. Naroroon na rin lamang siya. Minabuti na niyang kumain na roon. Noon sumagi sa isipan niya si Enzo. Nalungkot siya at kailangan pa nilang maging magkapatid. Nasa magkabilang bakod na sila ngayon. Hindi niya ito matanggap na kapatid. Naging katunggali niya ito sa mga naiwang ari-arian ng ama. Napatingin siya sa bungad ng restaurant nang may pumasok roon. Babae na familiar sa kanya. Bestida ang suot nito at may kahabaan ng buhok na basta na lang nakalugay. Nakita niya ito. Lamang, hindi niya maalala. Nagsalubong ang kanilang paningin. Wari nagulat ito nang makita siya roon. Kamukat-mukat niya. Nakita niya itong palapit sa kanya. Kilala ba siya nito? Noon niya naalalang napangga niya ito kahapon sa hotel. Mr. Sandoval, anito pagkalapit sa kanya. Hindi ko inaasahang makikita kita rito. Kumakain ka pala sa ganitong lugar? Amusement ang bumalatay sa mukha ng kaharap. Langhap na langhap niya ang pabango ng babae. They got the tastiest bok choy here eh. I like your taste. Nagsasabi ka lamang ng totoo. At least, marunong ka palang manlasa. Enjoy. Iyon na tumalikod ng babae. Pumesto ito sa isang mesa, 3 tables away from him. Mukha ngang kilala nga siya ng babaeng iyon. Hindi na siya estranghero rito. Nilapitan ito ng serbidora. Ang pagpasok na yun ng babae ay tila naging hudyat sa pagpasok ng mga gustong kumain. Kasunod na ng mga ito sina Aling Marina at ang mama ni Grayman. Nagulat pa nga ang 2 ginang na makita siyang naroroon pa. Ipinagpatuloy na lamang niya ang pagkain. Patapos kumain, tinawag niya ang serbidora at nagbayad na. Tahimik siyang umalis. Malayo-layo na siya nang maaalalang di niya natanong ang pangalan ng babae. Pagdating ni Braden sa Family Ventures, sinalubong siya ng mga empleyado ng malaking banner. Wini-welcome siya bilang bagong COO and chairman. Kasama na nag-welcome sa kanya sina Atty. Galido. Morning, marahan siyang tumango. Attorney, magpapatawag ho ako ng department head meeting ngayon din.
Ihahayag ko sa kanila ang pagbabago ng management ng Family Ventures. Maging ang mga bagong mamumuno sa kumpanya. Maganda yan, Brayden. Iyan sana ang ilalapit ko sa iyo para hindi naman sila mabigla sa mga mangyayaring pagbabago. Siya nga pala, pinuntahan ako ni Grayman nung Sabado. Kinausap niya ako. Aayusin lang daw niya ang lahat sa New York, tapos babalik sila rito. Ayaw kasi niyang mawala sa inyo ng tuluyan ng Family Ventures. Tumango siya. Si Alden naman, uuwi na rin sila ng mama niya sa Bacolod, pero babalik din makaraan ng 1 linggo. Kagaya ng dahilan ni Grayman, ayaw rin nilang mawala sa iyong Family Ventures. Mainam naman kung ganon. Ang inaasahan kong darating dito ngayon ay sina Alfred at Francis. Sina Enzo at Darius ay aayusin pa ang pagpapaalam sa kanilang mga pinapasukan. Sa nakikita ko ngayon, wala ka nang magiging problema pa. Dapat lang silang makaisa sa akin, attorney. Hindi na sila naghirap para sa mga mana nila. Buhay mayaman na silang lahat ngayon. Ang suswerte ng mga bastardong yun. Biglang yaman talaga. Brayden, kagaya mo, Sandoval din ang iyong mga kapatid, kaya maliwanag na may karapatan sila na pamanahan ng iyong papa. Saka bumabawi lamang sa kanila si Don Alejandro. Hindi niya nasaksihan ang paglaki ng 6 niyang anak. Biglang may sumagi sa isipan niya. Attorney, kumpirmado bang anak lahat sila ni papa? Baka naman ibang tao ang dinidil natin. Malaki ang posibilidad na estranghero lang sila, di ba? Huwag mo nang abalahin pang iyong isipan, Brayden. Sila ay mga anak ng iyong ama. Kumpirmado yun. Sa panahong nagdaan, gumawa ng paraan si Don Alejandro para masubaybayan ang paglaki ng 6 niyang anak. Paano? Madali lang yun sa papa mo na may resources. Gaano ba kalayo kahirap puntahan ng New York sa kagaya niya? Hindi niya kailangang magpakita. Mula sa malayo, pwede niyang pagmasdan ng kahit na sino sa 6. Nakuha niya ang punto nito. Hindi na siya umimik pa. Tumuloy na sila ni Atty. Galido sa kanyang magiging opisina. Nakahandaan na talaga yun para sa kanya. Kaagad na ipinaalam kay Jeline ang kanyang plano. Sige sir. Kalahating oras ang nagdaan nang ipaalam sa kanya ni Jeline ang pagdating ni Alfred Sage Sandoval. Ang babae ay ang executive secretary ng kanyang ama, na syempre magiging executive secretary na rin niya. Wala siyang planong palitan ito. Patuloyin mo na siya. Hiniintay nila ni Atty. Galido ang pagpasok ng lalaki. Ang abogadong sumalubong at pinaupo ang mga ito. Nung kang kilalanin niya ang mga ito na kapatid. Sa ngayon, ang interes lang niya ay ang Family Ventures. At ang pahalagahan nito, hindi niya hayaang mawala sa kanila ang ipinundar ng ama. Nagpatawag ng meeting si Brayden. Sumama ka para makilala ka ng department head. Pagkatapos nun, ihahatid ka namin sa magiging opisina mo rito sa Family Ventures. Attorney, ayoko mag-opisina rito eh. Gusto ko sa Avalon Hotel. Nag-e-enjoy ako sa trabaho ko ron. Doon ko na lang siguro dadali ng mga trabaho ko para sa Avalon Chain of Hotels. Mabilis ang pag-react ni Brayden. Hindi po pwede yung gusto mo. 6 ang Avalon Hotel. Nasa jurisdiction na iyan simula ng araw na ito. Panay biyahe ang gawin mo sa iyong unang linggo bilang General Manager ng Avalon Chain of Hotels. Sa ngayon, mananatili ka munang GM ng Avalon Hotel dito sa Iloilo hanggat hindi pa nakakapili ng iyong kapalit. Walang sagot mula kay Alfred. Siyempo naman pumasok muli si Jeline at sinabing dumating na si Francis Sage Sandoval. Si Atty. Galido nagsabing patuloy na ang lalaki. Handa na, attorney. Handa na ako magtrabaho. Oh, nakakatuwa ang ipinakikita mong interes na magtrabaho ha, Francis. Si Atty. Galido yun. Ihahatid ka namin mamaya sa magiging opisina mo. Ipapakilala muna kayo ni Brayden sa lahat ng department head. Bago makapagsalita si Brayden, muling pumasok si Jeline. Sinasabing kumpleto na ang department heads sa conference room. Tanging sila lamang ang hinihintay roon. Siya ang unang kumilos palabas. Naramdaman niya ang pagsunod ng kanyang mga kasama. Naroroon ang 12 department heads ng Family Ventures. Pero napagdesisyonan niyang walang gagalawin sa mga posisyon. Ipinarating niya sa kaalaman ng mga ito ang tungkol sa pagbabago ng management structures ng Family Ventures. Kasunod niyon, ipinakilala niya sina Alfred at Francis bilang mamamahala sa Avalon Chain of Hotels and Prince Transit. Hindi na niya kailangan pang sabihin sa mga ito kung sino ang 2 lalaking yun. Kutob naman niya na may ideya ng mga ito na anak yun ng kanyang ama. Binanggit din niya ang 4 na bastardo ng papa niya
Napapasok din sa family ventures. Lahat ng department heads ay matatanda na. Lumalabas ngayon sa naturang grupo, sila mga bagong sibol. Kung siya naman ang titingin, kumbinsido siyang maaasahan ng mga bastardo ng ama niya. Sa anim, tanging iisa lamang ang sa tingin niya ay kaduda-duda. Kagaya ni Grayman na hindi biro ang aking kakayahan. Magna cum laude. Tapos si Enzo, summa cum laude. Si Alden, cum laude. Si Darius naman, isang certified public accountant. Tapos si Alfred, may karanasan na sa pamamahala ng malaking hotel. Tanging si Francis lang yata ang wala pang napapatunayan. Pagkatapos ng kanilang pag-uusap, bumalik siya sa kanyang opisina. Kailangan na niyang simulan ng pagtatrabaho bilang COO and chairman ng Family Ventures. Ipinaubayan na niya kay Atty. Galido ang pagdadala kina Alfred at Francis sa magiging opisina ng mga ito. Naisipan ni Bryden na mag-ikot-ikot muna sa Enterprise City. Tinatamad pa kasi siyang umuwi. Pagpasok niya ng mall, akma siyang sasamahan ng gwardya, pero pinigilan niya ito. I can manage. Sigurado ho kayo, sir? Oh, sige ho. Tinalikuran na niya ito. Dati naman siyang nakakapasok doon na mag-isa. Sa bagay, ang ama niyang COO noon ang chairman ng Family Ventures. Nasa background lamang siya. Hindi naman kasi niya ipinagsisigawan na silang may-ari ng Enterprise City. Pag pumupunta siya roon, simple pag-iikot lamang ang ginagawa niya. Minsan pag may nagustuhan siya, bumibili siya ng mga damit. Minsan naman kumakain siya doon. Pinupuntahan ng mga mallers ang Enterprise City. Premier mall iyon sa Visayas region. Saka wala naman talaga silang direktang kakumpetensya roon. May ilan ang malls doon, pero hindi kasing laki ng sa kanila. Oops! Bigla ang tigil niya sa paglalakad. Nahigit niyang paghinga. Muntik na siyang makabangga sa pag-iisip niya. Subalit muli siyang natigilang na makita kung sino ang babaeng muntikan na niyang makabangga. Hugh? Ikaw na naman? Aba, mukhang maliit talaga ang mundo para sa ating dalawa ha. Naisa tinig niya kapag daka. Pangatlong beses na natin pagtatagpo ito ha. Mukhang may ibig sabihin na to, miss. Ibig sabihin, hindi itong mite, pero nasa mukha nito ang amusement. Lalo pa nga yata itong gumanda sa paningin niya. Malikot pa lang yung isipan, Mr. Sandova. Sa tingin ko, hindi ito ang huli natin pagkikita. Maniwala ka. Really? Yes. Siguradong sigurado ito sa sinasabi. Subalit hindi na niya mapapalampas pa ang pagkakataon na iyon na makilala ito. Ayaw na rin niyang hintayin ang muli nilang pagkikita para malaman ang pangalan ng babae. Kilala mo na ako. Hindi na estranghero ako sa'yo. Siguro naman, dapat ko ring malaman kung ano ang iyong pangalan. Huwag mo sabihing ipagkakait mo sa akin ang pagkakataong makilala ka. Jenny. Jenny? Melanio. Nice meeting you. Goodbye.